Minamahal namin mga taga-subaybay, isang kwento ang ating matutunghayan na punong-puno ng aral. Kwento ng bigatin, pasakit at pagtulusa. Halika at ating tunghayan kung paano siya bumangon at ngayon ay isang matatag at punong-puno ng pag-asa sa buhay. Dito lamang po yan sa Usapang Kabayan. Ito ang aking kwento. Bilang isang single mom, paano kahirap o gaano kahirap pagpalaki ng tatlong anak? Pag-ibig, pamilya o pagkatao. Isang kwentong napapanahon. Kwentong kapupulutan ng aral sa buhay. Kwento ng bawat pamilyang Pilipino. Ano nga ba ang mas mahalaga? Mabuo ang pamilya mo o mawasak ang pagkatao mo? Hanggang kailan mo kayang tiisin? Hanggang kailan mo kakayanin? Isa na namang makabulang usapan dito sa Usapang Kabayan. Ito ang aking kwento. Magandang araw po sa inyo lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay dito sa Usapang Kabayan at iba pa. Ito ang aking kwento. Ngayon pong araw na ito, isang kwento na naman ang ating masutunghayan mula sa ating kababayan dito sa Dubai. Kwento ng isang OFW na maibabahagi niya sa ating lahat. Mula sa aming team, ako ay nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkataon, pinaunlakan mo ang aming imbitasyon sa iyo. Ngayon, gusto namin malaman sa iyo, sino nga ba si Janet? O mas kilala namin sa pangalan, Janet? With 3 kids. Good evening. Ako po si Jaja, 38 years old, single. Pinakamahirap na nilabanan mo sa buhay? Yung gusto mo magtrabaho pero wala mag-aalaga ng mga anak mo. Yung, siyempre wala kang pambayad sa pag-aalaga. Dahil noon yung mga anak ko, I remember na 3, 6, and 9. Yan yung mga edad ng mga anak. Saan ka kumuha ng lakas na loob sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay? Kay God. Kasi tama naman yung sinasabi na God will provide. Pero kailangan mo ikaw ka. Yun lang yung magiging basehan ng lahat. Kailangan mo i-guide ka niya kapag may intention kang gawin para sa pamilya mo. Yung parang like, siyempre mag-iisip ka na kailangan ko na ganun. Pero kailangan mo siyang gawin. Hindi dahil like, wala kaming bigas, paano kami magkakabigas? Kung uupo ka lang ba, magkakabigas ka? So kailangan maglakad ka, maghanap ka ng trabaho. Gumawa ka ng paraan. If you don't mind to ask you, ano yung mga naging trabaho mo dati? Para masustain mo o ma-provide mo yung mga needs sa mga anak mo. Kasi, di ba, sabi mo nga kanina, hindi ganun kalaki magpalaki ng mga anak bilang isang single mom. So, how did you cope or... Before, siyempre, naglabada ako, hindi ako marunong maglaba. Basta may passion. Kasi may friend ako. Tapos nagkaroon ako nagtinda ako like frozen foods, biscuits, everything. Ganyan. Tapos, noon, may nakilala ako, magtrabaho, may nakalap sa akin ng trabaho. So, nag-try ako. Yun ang basehan ng kung paano ko sila buhayin. Jaja, dumating ba sa point na parang nawalan ka na ng pag-asa sa buhay? Oo, normal naman yun eh. Siyempre, isipin mo pa lang na tatlo yung bubuhayin mo. Tapos walang-wala ka, siyempre, darating yung point na iisipin mo pa lang na paano. Maraming tanong. Oh, so, yun, paano mo hinandle yung situation?
Yung nandun ka na nag-struggle ka, so ano yung mga ginagawa mo that time? Siyempre, pray. Magdasal. Tapos lalagay mo ng gawa. So, doon pa lang makakasurvive ka na. Saka yung mga bagay na ano, yung single mom ka, yung unang-una yung pagpapaaral ng mga bata sa araw-araw nila. Hindi ganun kagaling. So ito pa, isa sa mga tanong ko sa iyo, since nandito ka na sa Dubai, so paano yung mga anak mo doon sa Pilipinas na wala yung nanay nila doon at ikaw ay nandito nagtatrabaho para sa kanila, so paano sila lumaki na wala ang Yun lang yung alam ko. Yung alam ko na kapag positive ka, masasabi mo na kaya mo. Saka hindi ako yung tao na kapag may problema nagpo-post sa social media, hindi. Kapag ako nasasaktan, mas more akong masaya. Yun ako. Lumalaban ka para kanino? Para sa mga anak. Para sa kanila. Actually ngayon, malalaki na sila. Yung laki nila, masasabi ko na kahit pa paano, makakahinga na ako. Kasi 20, 16, 13, hindi na sila katulad ng dati na maliit pa, nahirap ako. Ngayon, masasabi ko na konting guide na lang sa kanila, okay na. Pero pinaka-best na ginawa ko sa kanila, yung pinagawa ko sila ng sarili nilang bahay. Kasi dati, nakatira lang sila sa isang maliit na bahay, na kasama na lahat. Kaya nagsikap ako na pagawan sila ng bahay, kahit simple lang, at least sarili na lang. Hindi nila kailangan makisama kahit kanino. Makapag-aral sila ng maayos, kumain sila ng tama. Even wala ako, monitor ko naman sila.
Kasi, ang hirap, mahirap talaga, pero kailangan natin gampanan. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay bilang isang ina or single mom, masasabi natin na hindi ganun kadali. Ngayon, based on your experiences, na para bang na-achieve mo siya or na isa-isa mo siyang nalalampasan yung paghihirap mo, kung meron kang kwento or experiences na gustong i-share doon sa mga katulad ng isang ina o single mom na may parehong pinagdaanan o pinagdadaanan sa buhay, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Yung gusto kong sabihin sa kanila na hindi material na bagay ang gamot sa lahat para maging mabuti ang mga anak niyo. Kailangan yung gabay. Gabay at paliwanag. Kailangan, alam mo yun, iparamdam natin sa mga anak natin yung may takot tayo sa Diyos, yung respeto sa magulang. Yun. Kasi, para sa akin, hindi kagamitan ang pinaka, alam mo yun, pinaka the best para sa mga anak. Yung sundin natin na gusto ng ganito. Hindi. Kailangan disiplina. Pakikipag-usap. Saka kailangan maging friend kayo sa mga anak niyo. Tanungin niyo sila. Maraming beses nagkamali yung anak ko Ilang cellphone ang winala nila. Pero never ko silang pinagalitan. Hindi ko sila sinigawan. Kasi lagi ko iniisip na okay, sa susunod ingatan. Kasi tao lang tayo nagkakamali. Hindi natin pwedeng isisilahat. Alam mo yun. Kasi kung tutusin, masisisihin nga tayo kasi dapat tayo nag-aalaga sa kanila Diba? Yun yung ayoko marinig sa mga anak ko na sabihin sa akin na dapat ikaw dito, ba't nandyan ka? So kaya dapat maging friend, maging maayos yung pag-uusap nyo. Yung alam mo yung kailangan ganun. Saka lagi ko sinasabi sa mga anak ko, yung tiwala, isa lang yan. Okay. Gusto lang namin malaman, hindi ba ganun kahirap magpalaki ng 3 lalaki, mga barako? Hindi ba siya mas mahirap kaysa sa babae? Mahirap. Since malit yung anak ko sobra, makulit. Pero lahat ng anak, hindi pare-pareho. May mabait. Kumbaga may kanya-kanyang kwento sila. Kahit mga anak mo, hindi mo pa rin alam ang kwento ng bawat isa sa kanila. Lalo na medyo malayo. Kaya kami sasabihin nila may paborito ka. Hindi. May anak ako na muntik na mag-rebelde. Dumadating sa point na hindi niya na sinasagot yung mga message ko. At sasabihin niya pa na, Ma, busy ako. Umiyak. Pero isa lang inintindi ko sa kanila. Iisa lang ang ina. Iisa lang siya. Minsan na ako nagkamali sa nanay ko. Naging pasaway din ako Pero nung nawala yung nanay ko, doon ko na-realize ang lahat. So, shinare ko sa anak ko. Yun ako. Nung shinare ko yun, sabi ko, yung ginagawa mo sa akin, kasi talagang dumating sa point, kasi normal sa age, I think it's normal sa age yung ganun yung magre-rebelde talaga, yung parang, maano ba? Kasi hindi pa nila masyadong naiintindihan yung mundo. Yes. Yung teenagers, Yes. Gusto nila yung mas malaya silang gumalaw, kung masunod yung kung anong gusto nila. Hindi po, anak, picture ka nga, saan ka nga, ayaw nila, galits pa sila, iiyak lang ako. Pero hindi ako sumungko, naamuhin sila na, anak, handa ka na ba mawala ng ina? Yung parang, kasi ako, isa akong nanay na nawala ng ina. Maaga pa lang. So yung experience ko, sinabi ko, kasi sabi ko hanggang ngayon, may kasalanan ako sa nanay ko, pinagdudusahan ko. Kaya simula noon, na-realize niya, magugulat ako siya na nagsiselfie sa akin. Hanggang nagkasakit ako, sinasabi ng anak ko, Ma, minom ka ng gamot. Wala akong asawa, pero siya naging asawa ko. Nagkasakit ako sa Dubai, siya nagagalit sa akin. Ma, ano? Kasi cellphone ka ng cellphone, pwede bang magpahinga ka naman? Alam mo yung ganon? So, masarap pakinggan galing sa isang anak, di ba? Na parang na tinuri ka lang niya bilang isang ina, tinuri ka niya bilang isang masasabi natin kaibigan o girlfriend. Eto, speaking of girlfriend, what if one day, Ma, may girlfriend na ako? Anong maging reaction ng isang jaja ngayon? Anyway, nagkaroon naman ng, hindi naman masasabing girlfriend, nagkaroon siya ng close friends. Anyway, one time kasi... Is he open about relationship with... okay. Open siya. Never siya nag-lie. Yun ang kaganda. Never siya nag-lie. Kasi sabi ko, minsan nga sabi ko,
Anak, mahirap magkaroon ng relasyon. Yan ang pinakamahirap, lalo na kung wala ako. Kaya sabi ko sa kanila, so, ang nakakatawa, I think, napaglagpasan niya. Okay na siya ngayon. So siya na nag-open up, ma, may nakilala ako, ma, may kasama ko. So masarap sa pakiramdam na yung anak mo, lumalaking positibo at may gabay pa rin ng isang ina. Kahit nasabihin natin na chat lang ba, or online, or so, video calls. So alam ko yung calls. nangyayari. Oo. Yun yung magkakaibigan ko yung mga anak ko eh. How proud are you dun sa tatlo mong anak? Sobra. Blessed. Sobra akong proud sa kanila. Kasi hindi ko na kailangan magsabi na patingin ng picture, magsasend sila sa akin. Yun na yung pinaka-best na binigay sa akin ng Diyos. Saka yung nakikita ko silang hindi palaboy, nasa bahay lang sila. School by school. Yun yun.